Good morning! So mga birds, meron lang akong bigay sa inyong idea para lang dito sa MXI 125 na ipo-full wave ko. So ang gamit kong stator is pang sporty. So yan na, nakakabit na siya. So ito yung dati niya, alam mo siguro white. So sa sporty is tatlo, half wave at saka pwede full wave. Ito yung ground niya, ito yung maging pair ng white. Ayan. So pundim na tong yellow. So, right, full wave, accurate yung charging. Dahil sa akin subok ko na to, ginawa ko na to siya. So ayan na. So ito yung gamit niya dati, full wave, maabot ng 15. So ito, try natin to. Pero yung sa akin, subok na, 14 lang siya. Hindi nakakatakot, maka-discharge ng battery or makasira ng battery. Dahil subok na sa sporty to, yung full wave niya is accurate. Para sa mga regulator na pang China, China motors. So right, yan na yung natin, full wave na motor. MXI 125. Yan. Ito yung itsura niya. Para maniwala kayo yan. So, okay. So, wala, hindi naman to yung niya, original. Yung pinaka-stock niya, hindi talaga to. Kasi yung stock, may sakit siya dito. Pero, nakasigurado ako, ito yung niya, yung pero hindi ito yung pinaka-stock niya kasi may sakit yung stock nito dito. Yun ang gamit ko. Pero ito maganda ng klase, makapal yung wire. Quality yung wire niya. So try natin dito kung accurate. Ang gagamitin natin 5 pins yung regulator natin. So kung paano yung kakabit, papalit nyo lang yung ito, tinanggal ko lang to, hinila ko, pinat ko na para mahugot ko. Tapos ito, susuksok ko lang din siya dito sa stock niyang bracket hose, yun yung bracket niya na tube. So sinuksok ko na siya. Ito rin papalabasin ko doon sa isa. So yan. Cut muna natin. So right, naipalabas ko na siya dito. Right, ito naipalabas ko na yung mga wire niya. So dahil hindi na natin gamitin itong yellow, suksok na lang natin siya para safely, para hindi siya kalat. Suksok natin siya dito sa tube. Ayan. Suksok natin dito para matago siya, Hindi na natin gamitin yan dahil half wave lang yan siya. So right, yan. So fold natin, balutin na natin to ng tape. So ito yung dalawa yung gagamitin natin, supply. So pag mandar yung motor, pagdikit nito, magkakaroon siya ng supply. So right, dahil bakit ito yung ginamit ko? Dahil marami na akong pinolwave na X40 na hindi pa nagloko, matagal na, taon sila, So kahit kargado, walang problema. At saka sa akin, subok na. Dahil yung motor ko walang kick. So tinisting ko na yan, binayay ko ng Aurora Province o sa Valera, So hindi naman siya nagloko, walang kick. So hindi, nangamba ako baka malubat. Hindi naman siya nalubat dahil wala ka siyang kick. Natakot ako baka malubat nung nag-rides kami. Pero hindi naman siya nagloko. So yun. Yun nga yung sinabi ko sa inyo na itong pang subok na to siya sa mga sporty na maganda i-full wave itong mga to sa mga sporty. So yung mga naka full wave dyan, kaway-kaway naman. Ayan, kung
tama yung sinabi ko na garantisado pag ito yung gagamitin na full wave. Dahil sa sporty, hindi siya nagluloko. Marami na akong pinull wave, hanggang ngayon thumbs up pa rin sila. Mabalik sila sa akin, buo pa rin yung wirings, full wave. So right, cut muna natin, tatalian ko muna to. So right, so hindi ko naman sinasabi na ito ay pangit siya gamitin sa full wave, ano, yung stock ng stator ng MXI. So inano lang namin, papalitan ko lang, or papalitan lang ng may-ari. Sinabi ko sa kanya na subok na kasi itong pang sporty. So ang ano kasi nito, maabot siya ng 15 ano, or delikado kung sakaling tumaas pa siya, mayari mag-short yung battery. So hindi natin, maganda nga yung 15 dahil fast charge siya, pero hindi natin mapapansin baka umabot siya ng 16, magkaroon ng sira yung battery, baka lulubo siya, nakakatakot. So ang gagawin natin dito, i-cut na natin to. Ayan. Tapos ang gagawin natin, dugtong, kasi para matibay siya, no? Hindi siya maglulos. So ayan, kinat ko na siya. Tapos papalusutin natin ulit dito. Sasaksak natin ulit dito. Ayan. Sporty na yung dito niya. So hindi natin alam kung ilang bilang nito bawat ano, no, bawat bakal. So ayan, kung bakit siya nagkaganon. So dito siguro accurate siya para sa full wave. So karamihan kasi nagpo-full wave ng mga sporty, full goods, kahit hindi expert mo full wave, matagal nilang nagagamit, kahit mahina na wire ang ginagamit nila. So fit na fit to siya. Okay, walang problema dito. Tingnan nyo to. Ilamit natin para makita nyo. Yan. And pinalik ko lang yung goma, no, yung tube nya, para fit pa rin siya. So ayan, gusto natin dyan. So okay, so lagyan natin yung pulser. Ang gamit pa rin natin pulser, yung stock. Importante yun siya, para wala pa rin palya, stock pa rin gamitin nyo. Ayun. Okay, lagyan natin itong lock ng mga wire. That's right. Bigyan ko lang kayo ng idea dito. So sa ano pa, baguhan, pwede nyo namang sundan to, hindi ano, kung meron kayong MXI or kakilalang MXI, pwede nyo itong sabihin sa kanila. So kahit kayo nang gagawa, dahil may guide na kayo, no, para dito tuturo ko na sa inyo, para hindi na kayo magpapagawa sa shop, or kung malayo kayo sa shop, ano. Right, goods, check natin. Check natin kung yung pulser is fit.
Dahil kanina, mahirap siya ugutin, ano. Alright, all goods. All goods yung pulser. Kaya fit na natin. Yan. O, diba? O, diba? Alright, all goods. Fit na fit yan. Sa mga parts ito motor na to MXI kargado na to. So kailangan nating magandang charging dahil naka-racing starter to. Check niyo mga parts, ayan, no? Fit na fit siya. Saan ka pa? Oh. Oh, diba? Mga parts, tatandaan nyo yung pulser, ha. Huwag nyo ito ilagay yung pang sporty dahil pang card to. Iba yung ano niya, firing order niya, ano. Iba yung reading niya. Kailangan yung pang FI pa rin na pulser. FI pa rin na gamitin nyo pang pulser. Ayan. Alright, all goods. Lagi nyong i-check. See. Para di siya lumuwang. Yun. Siyempre, balik natin magneto. Balik na natin lahat. So ayan mga parts, patalastas tayo. Ito yung radiator ni RC ito. Laki. So mas maganda gamitin yung ano, Project FI kasi fit siya. Walang problema. Dito kasi yung sobrang laki. Bulky siya, tingnan na yan. Pero nasa inyo naman yan. So yung bracket pala nito pinagawa lang namin ng ganyan, no? Para may idea kayo. Yan, no, pinagawa. Diba? Fit. Tapos dun sa taas sa bracket niya. Ito. Ayan. Ito yung bracket niya. Ganun, no? Yun, para may idea kayo. Sama na natin sa vlog. Tapos yung starter niya pang sporty. Yan, racing yan, racing. Starter motor. So bakit ginanyan ko? Para hindi na magalaw yung, hindi rin nabot kasi kung kahit ikutin mo to, kahit ikutin mo tong housing ng magnet, ano, itong sa starter motor. So ang brand nyo TTGR, kahit ikutin mo to siya para tumaas, wala pa rin, useless pa rin yan dahil hindi rin nabot to, mahirap din, malayo. So kaya ang diskarte ganyan, dugtong ng wire, tapos fold dito, ayan, no? Naka-syncable tube yan, naka-bolt. So parang ano lang din, hindi naman nabot yung gulong dito. Yan, hindi siya abot. TTGR yung gamit niya sa akin, racing Bumblebee. Alright, nice.
magneto, ano? Kapitan na yung stator. Kapitan natin to. So, kabit natin. Para alam nyo na nakikabit na talaga siya. So, may washer, ha. Sa magneto nito, may washer. O, diba? Parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Bintin niyo. Parts, kailangan may foam. May foam yung bracket nyo para hindi makawala yung hangin. Diretso lang sa radiator. Mga parts, paalala ko sa inyo, huwag nyo nang gamitin tong ano na to. Magbago na kayo ng wires papunta sa regulator. Check natin para hindi makalimutan. That's na. So, ano tayo sa bracket. Alright. Napakarubi. Purpose niyan para hindi yung foam, ang purpose ng foam is para hindi makawala yung hangin. Alright, we're goods. Goods. All goods. Perfect. Perfect. Yan. So ngayon, balik na yung radiator. Alright. So mga parts, nilayo ko lang to kasi masyadong malapit sa radiator. So tinamaan niya yung tawag dito, yung takip. Itong takip na to, kaya singaw pala siya. So suggest ko na sa may-ari, papalitan na niya to. So sabihin ko yung ano niya, yung number dito kasi hindi pa niya para sa MXI. Oops. Yan, nilayo natin to. Ito. Yan, itong buttress na to. Kasi dikit siya mga shadow kanina. Yun. Mayo. Mayo siya. So,
Okay, dikit natin. Sa reset kasi mga parts dito, tumahinan nyo. Kaya nilagyan ko na lang ng pin ng piston. Na ano siya na UP. Dahil siguro sa nilagyan ng Samco dati. Samco hose. So, right. Balik na natin lahat. So, cut ko muna para mabilis yung gawaan. So, right. Naibalik ko na yung mga hose. So, pinlam ko na rin. Yan. So, mga parts, nakita ko dito, lumayo siya. O, diba? Kanina, sobrang dikit siya dito. Ayan, lumayo siya. So, pwede ka na rin maglagay dito ng kulan. Kanina, hindi mo siya maikot eh. Ililihis mo pa. Yun na pala ang diskarte. Hilahin mo lang pala to. Ayun. O, diba? So, i-proceed na natin yung regulator Tapos na tayo sa stator. So, napakadali lang. Kung marunong kayo mag-full wave ng sporty, ganun din ang gagawin. Pero, ang diskarte dito, ituturo ko sa inyo kung saan siya nakapisto. Kung pisto natin, papaano ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng tips. Mga parts. So, bigyan ko kayo ng tips. So, body ground tayo yung gamit natin. Pwede naman sa battery or sa accessories wire yung mga wire na negative kulay black. So ang ko gamit ko is body ground. Ayan. So, gumawa ko ng clip. Right, ayan, tapos na siya. So, ayan, kinaskas ko yan para lagyan natin ng ground. So, ginamitan ko ng clip, yan, yung battery, ayan. So, hininang ko para perfect yung ground niya. So, ayan, lalagyan natin. So, right, ayan na. Nailagay na natin. Perfect na yan. Yan. Yan yung wood screw na nilagay natin. Fit na fit yan. So next, i-wirings natin So yung positive, rekta na natin dito sa fuse. Dito na natin i-rekta. Pa-champ na tayo. So, para hindi na tayo magbukas-bukas dito ng flarings. So, flarings na to. So, right. Tapos na siya, Papunta na lang ng battery. So, yan. Yung ground natin, green, yan. Lagyan natin sa, Tapos yung galing sa stator, yan. White at saka yellow, yan. So, next natin is papuntang battery. So, dahil magpapalit ako ng ng starter relay. So, yun lang mga parts. Tapos na ganyan lang yung position. Malinis naman siya, tingnan na Kung sa ganyan siya, wala nang kalat. Balutin na lang natin ito na maayos. So, yan. Patakbo na lang tayo ng positive papunta dito. Hindi na natin sunda yung dati. Ganun lang kasimple. Update ko na lang kayo mamaya sa charging niya. Pag umanda na siya, update ko kayo yung charging niya, output. Alright mga parts, umandar na. So, ayun nga, ito yung natin. Regulator natin, Look at this. Dati sa kanya abot siya ng 15.
nakita mo tong ano, mga parts, na makikita nyo. Kung makikita nyo yung voltahe niya, tingnan nyo. Almost 14. So, right, yan, di ba? All goods. So, ito, dahil pag naka-switch yan, nag-on yung tawag nito, dashboard light, yan, no? Yung park light niya. So, lagyan ko ng switch na dito, pag naka-on siya, dun siya ilaw. So, lagyan ko na rin relay. Lagyan ko na rin ng relay yan para hindi kumukudap-kudap. Kasi kumukudap-kudap siya. Or vibration lang. Ay, vibration lang. Pero hindi kumukudap. So, basta ito, lagyan ko to ng switch. Pag i-on to, saka siya ilaw. Para bawas consume sa battery. Dalawa yan mga parts ito. Park light. So, ito isa nakakuntim na pala to. Ay, hindi. Ito isa pala dito. Sa ilalim. Ito yung isa. Yan. Lagyan mo ng switch yan. So, pagapangan natin yan. Right. Alright. So, yung mga parts. All goods na yung charging natin. Kaysa dati, no? Ito. Abot ng 15. Wala nang kawalayan, no? Hindi na tayo matatakot na mag-overcharge. So, naka-on na yan. Pag binirit mo, charging. So, pag pinatay mo yung ilaw, normal 13 volts. Abot siya ng 13, di ba? O, 13 volts, normal. Perfect. So, yan lang mga parts, ano? Lagyan na lang ng body ground yan. So, kasi ito ground lang kasi dito. Ay! Angat mo! So, alright. So, alright. Walang 15. Walang 15. So, right, mga parts, sa larangan naman ng pagre-repair, hindi paligsahan to. Kung hindi, para makatulong tayo sa mga may-ari ng mga motor. Kaya dinala nila sa shop para matulungan natin sila sa problema nila sa motor nila. Kaya ganun ang ano. So, hindi pagalingan dito. Ang ano nito, makatulong tayo, no? So, makatulong na rin ako, may share sa inyo yung ganitong sistema ng pag-repair. Alright mga parts, update ko na lang kayo. Lagyan ko ng relay to. So dati yung relay na ayusin ko na lang yan. Tandaan nyo, dapat hindi siya umabot ng 15. Baka sumobra 16, sisirain niya to battery. All goods. Nice. Alright mga parts, so ayun, naglagay ako ng relay para side light dito, para hindi siya kumukurap-kurap. So, ang gamit kasi ng relay, so ito yung negative, ito yung galing sa battery. Ito yung negative, ito yung galing sa battery. Ayan, ito, sinuplayan ko, ayan o. Ayan o. Pinila ko. Ayan, galing sa battery. Tapos ito, papuntang high and low, dyan sa switch. Tapos yung trigger niya, galing sa switch dito sa may starter, ayan dito. So, ayan. Saan? Okay. So yung gamit niyan para pag nag-trigger to galing sa switch dito sa ano, papasok to ngayong positive galing sa battery. Battery papunta doon sa papasok na yung battery papunta doon sa switch, papunta sa ilaw. So ganun yan pag in-trigger mo, ayan. Ayan mangyari. So wala na siyang kurap. Hindi na siya kumukurap-kurap kanina, gumagano no, blink. So yun ang gamit ng relay. So okay. All goods na, all goods. All goods.
So ayan, nalagyan ko na ng regulator at saka starter, conversion ng pang 150cc na starter. Shower, yan, racing. Alright mga parts, all goods na lahat. So nilagyan na natin ng switch to. Yan, pag pinatay mo, yan, mamamatay na siya, pati doon sa likod. So pag yun mo, may ilaw, yan, ilaw, patayin mo, mamamatay. So yun, dito galing yan sa switch. Dati kasi stock, umiilaw siya. Pag ko ng susi, umiilaw. So ginawa ko na rin tong susian kasi palyado. Nilagyan ko lang ng fluid. So okay na siya, all goods. So alright, bye bye. I should fuck her in the best.